Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo at pag-usapan natin siguro mga 2 hanggang 3 maikling topic lang naman. Pag-usapan natin itong nagawang survey ng Okta at itong update nila mismo kay Harry Roque from the ICC at tungkol din kay Boying Remulla na siyang binabanatan ngayon sa kanya ng mga DDS. Wonder Vlogcaster. So yun nga, magandang araw muli sa inyo mga ka-Wonder. Pag-usapan natin itong panayam kay Trillanes tungkol sa survey na isinagawa ng Okta dahil alam natin na hindi titigil ang kampo ng kabila para mapatalsik ang Pangulong Marcos dahil lahat ng rally, naging usapan na yan araw-arawin yan, maglalagay sa social media, panggugulo, pang-stress, panghaharas, hanggang sa magsawa si BBM at bumaba na. No? Parang siguro ang tingin nila kagaya nung dating pagpapaalis sa father niya, na si President Senior mismo, Marcos na mismo ang nag-decide. No, ayaw niyang bombahin. Sabi nga we can wipe them out, sabi nga ni General Fabian Vier. Pero ayaw ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya siya na lang ang umalis. Siguro at tingin nila, ganun din ang gagawin ni PBBM. Meron sabi nga ni PBBM sa kanyang quote statement na hindi ako yung tipo ng tao na aalis ako at tatalikuran ko isang problema. Ang bansa natin mga ka-Wonder ay may malaking problema at si BBM nakadiscover ng corruption mula pa nung nakaraang administrasyon. At sasabihin itong si Harry Roque na nagsimula daw ang corruption sa panahon ni PBBM. Wala na pong matatalinong tao na kaya nilang bulahin dahil yan po ay strategy lang at panghaharas. Tanging mabababang isip lang at mga BO-BO ang mga makikinig dyan, yung mga hindi nagre-research, pag narinig at may reserve na galit sa puso. Yung hindi na nag-iisip at tinitimbang yung mga bagay, may decision agad. No? So, dito sa Okta Research, sinabi rito na survey ilan or 70% ng mga Pinoy ayaw na makialam ang militar, no, sa mga nangyayari ngayon if ever na magkaroon ng sinasabi lang junta. No, kumbaga yung military mismo na ang kikilos dahil alam naman natin mga ka-Wonder na may mga generals na mga retired, no, ayon kay Trillanes, na mga nakikialam. Actually may kilala ako, colonel lang siya, no, ng police. Pero mismo sa bibig niya na sinasabi niya yung pag-side niya sa mga Duterte at meron din daw mga ilan. At panoorin natin itong panayam ni Senator Trillanes dito sa DZMM. Ito sa ating unang guest sa Kabayan, walang iba kundi ang dating senador, si Antonio Sunny Trillanes. Good morning, Senator. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Magandang umaga po sa inyo, samang Danny at sa ating mga listeners. Okay, maraming salamat to. Una-una, bigyan ko lang munang konteksto to dahil marami akong pwedeng itanong Pero itong lumabas muna sa Okta Research kasi dati kayo member ng AFP. At lumabas dun sa research nila noong September 25 to 30, 1,200 respondents. 7 in 10 Filipinos are not in favor of military intervention in any political disputes. So parang lumalabas nga, 70% ng respondents ayaw nila nitong mga extra constitutional means para ma-attain ang power. No? At kayo ho ba, tingin nyo ho ba anything that will have something to do with, military junta or whatever will not prosper under this administration? Ano po, no? Una, wini-welcome natin yung resulta ng survey na yan na ayaw natin ng extra-constitutional. However, kung ano ang mangyayari kung magkakaroon man yan o hindi, hindi natin kontrolado yan. Depende yan sa circumstances kasi meron pong nagtutula ng extra-constitutional. Ito nga yung mga kampo ng mga Duterte. So yan po, malinaw po mga ka-Wonder na meron talaga natutulak. Dahil by all means gusto nilang mapaalis si PBBM. Huwag mong subukan. Sabi nga ni Roque kung hindi daw kamatayan, sakit, yun daw ang
makakapagpaalis sa kanya sa pwesto, at naririnig nga natin dyan na yung assassination na pinagpaplanuhan, no, na plot against PBBM, at ito nga kasama dyan itong mga pakikialam ng mga militar. Pero itong mga militar kasi mga ka-wonder ay nagsasabi yan pero palihim. Oh, no! Dahil yung freedom of speech meron yan sa atin, ano. Pero yung mag-insinuate ka, no, yung magpo-promote ka ng sedition, yung mga ganyang bagay, pag-aklas, bawal po yan, no? At sila po ay pwedeng managot, makasuhan, at yung kanilang mga pension ay pwede po yan ma-waive, kasi part pa rin sila nung sinasabing parang war creed o war rule, ano? Sakop sila, under sila nun, no? So hindi sila dapat pumasok dun sa panghihimasok na mang-uudyok na mag-sedisyon, ano? Laban sa gobyerno, kasi pagpapalit mo yung bagay na yun at matatanggalan ka ng pension, ano? Sa bagay, mayayaman naman siguro na itong mga generals na kapag ipon na yan, may mga business, pero malaking bagay po yung kapag natanggalan ka ng pension. At I heard, ano, parang reserved pa rin sila sa gera, mga ka-wonder, ano? So yun po, at ayaw po ng taong bayan, 70%, that is majority, ayaw po nila itong extra constitutional, mga ganyang mga aksyon sa pamamagitan ng militar, no, itong mga military junta, no, at wala silang dahilan para gawin yan, dahil sabi nga ni Trillanes, no, at ayaw mismo nga kay Querubin, ano, si Colonel Querubin, sabi niya yung mga militar ngayon hindi na kagaya ng mga militar noon. Kasi siya raw mismo parang nahikayat siya, no? Oh, no. Pero hindi siya kumagat sa mga ganyan. Dahil ang militar ngayon is may mas broader na yung kanilang perspective. No? At hindi mo na sila masusuhulan sa mga ganyan. At wala naman dahilan. No? Alam naman natin na maganda naman yung sahod nila, binibigyan naman silang halaga, yung military defense, no, nung dumating kay BBBM, yung mga barko natin, yung mga warships natin, yung mga missile system, at kung ano pa, talagang in-improve, ano, under the Horizon program. So wala silang dahilan para makialam dyan. Unless lang kung talagang sila ay political. Oh, no. No, hindi sila para sa bansa, at sila po ay may sinusuportahan talagang tao. At hindi talaga sila para sa kalayaan. Hindi talaga sila para sa bansa, kundi para sa isang tao lang. Oh, no! So malinaw po mga ka-wonder, at ayaw ng taong bayan. Ganon din mga ka-wonder ito, no, si Crispin Remulla sa kanya pong pahayag, no, na binabanatan siya ngayon ng mga DDS dahil sa kanyang sakit. Alam naman natin na si Remulla ay nagkaroon ng cancer, pero sabi niya rito, wala na akong cancer matapos mag-viral ang panayam kung saan ibinunyag ni Ombudsman Remulla ang kanyang laban sa leukemia. Ang leukemia, para sa hindi nakakaalam, ito po ay cancer of the blood, ano? At nilinaw nga ng Office of the Ombudsman na matagal na siyang cancer-free, no? Mahigit isang kalahating taon na simula ng tuluyang siyang gumaling. Before that, meron siyang mga health issues, pero ito po ay okay na, no? Gaya ng mga operasyon niya ng quintuple, if I'm not mistaken, nagkaroon siya ng quintuple bypass. At pagkatapos noon, siya naman po ay nagkaroon ng cancer, pero nag-undergo na siya ng chemo at bone marrow transplant, at siya po ay okay na ngayon mga ka-wonder. Yan pong ibinabanat sa kanya ng mga kalaban ngayon dahil baka gusto nilang i-disqualify siya at kino-contest nila yung kanyang health, mga ka-wonder. Dahil nga ang dami niya na ngayon binabanatan. Inabsuelto niya na nga si Trillanes, no, at saka yung governor, no, sa mga kaso nila na isinampa. At dahil dyan, ito naman ngayon, inuungkat yung mga kaso. At makakasama dyan si Sara Duterte, at nababalita natin na may isa pang kaso o isang tao o grupo na siyang magsasampa naman ng kaso kay Sara Duterte, na siya naman mapipilitan itong si Duterte na yung kanyang bank accounts ay ma-reveal. Amazing! So yan po mga ka-wonder. At isa pa dyan sa balita, mga ka-wonder, ay itong si Harry Roque. No, na may sinabi si Harry Roque sa Pilipinas Today na kinumpirma mismo ni Harry Roque itong paglabas ng ICC arrest warrants
sa Digong case. No, kasi ilang beses na hong natanggihan siya sa kanyang mga request, yung mga interim niya, no, at kinumpirma nga ni Roque na ang desisyon ng ICC para sa pre-trial chamber, may jurisdiction talaga ang ICC kasi maraming mga Pilipino nakikisawsaw yung justice system daw natin bulok. Bakit daw hindi raw dito inilitis? No, meron nga diyan may alam sa batas pero ganun pa rin ang stand, no? At sabi nga diyan isa sa mga dahilan lang, no, ilan lang na kapag dito yan gagawin is walang mangyayari. At yan po ay mumuro-murohin lang. Dahil nasa kapangyarihan pa rin, si Duterte, alam naman natin, no? Isa yan sa dahilan kung bakit ayaw pumayag ng ICC ng interim release. Dahil alam niya na Duterte has still clout or still has the power, no, para mag-impluwensya sa mga tao. At isa pa dyan, yung kinatatakot ng mga biktima ay baka balikan daw sila. Since si Duterte nga ay nasa power pa rin, no? At yun, na kinumpirma nga na tuloy-tuloy lang ang kanilang paglilitis. Inaasahan po ang mga susunod na hakbang ay ang pag-issue naman ng arrest warrant sa iba pang mga nasasakdal. Sabi ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque na siya ngayon ay nasa ibang bansa at nagtatago dahil siya po ay may dapat harapin din dito sa ating bansa, mga ka-wonder. Sabi nga Trillanes, dapat si Sara Duterte ang sunod, no? Amazing. Na gusto nila kasi pinipigilan po na makaupo itong si Sara sa 2028. Alam natin na bumababa ang kanyang rating, pero alam naman natin na gagawa sila ng paraan para makaupo itong si Sara Duterte. Dahil ang tanging paraan lang mapaalis si Marcos, makaupo sila at maisagawa na naman nila, ayon nga kay Trillanes, yung kanilang mga madidilim na gawa. Huwag mong subukan. No? Na siya nga nabubuko na itong ang mga nag-finance, no, nitong mga nakaraang pag-aaklas itong September ay kasama itong mga engineers daw, no, pati itong si Cheese kasali at iba pang mga nabanggit na para pag nanalo nga naman at napaalis si BBM, absuelto sila. Burado lahat ng kaso. Biruin nyo yung mga ganyang sistema. Kung yan ang presidente, mga ka-wonder nitong bansa, no? Walang mangyayari. Iilan na lang ang mga bulag at ilan na lang ang mga uto-uto. And I'm sorry to say this, mga BO-BO, na siyang hindi namumulat pang isipan. Na very adamant na manatili sa kanila pong paninindigang mali. No, so sabi nga ni Trillanes, ang mga susunod diyan ito ang si Bongo or si Bato, no? At by early next year ito nang susunod itong si Bongo. Well, anyway, kung sino pong mauna, dapat lahat 'yan makulong. Lalo na itong sa bagong kaso kay Sara na siya ngang maglalabas o mapipilitan siyang ilabas yung kanyang mga pera sa bangko, mga ka-wonder. So yan po ating update ngayon, mga ka-wonder, no? At abangan po natin itong mga susunod pang mga balita. At talagang nagpapanik na itong mga Duterte at wala na hong magagawa itong mga kumakampi, sumasalo sa kanya, na kaya pala, sila rin pala ay sabwat. Panalangin natin, mga ka-wonder, dahil ang Diyos ay hindi nakapiring yung kanyang kamay, na kung pabalik natin noong araw, yung bakal na kamay niya, kapag ikaw ay natagpo ang masama, lulunukin ka na lang ng lupa, unsigida, mamamatay ka, yan sa kinatatoyan mo. Kung pwede nga lang sana mangyari ito dun sa mga kurap. Kayo mga leader dyan, kunyari maka-Diyos, no? Na ginagamit pa yung pangalan ng Diyos, na enlightened, ambassador of Christ, kayong mga, ayaw ko sa inyong mga clown kayo, yung faith nyo sana i-profess nyo ng maayos. Dahil yung buhay dito sa lupa, kung nakikinig man kayo sabi nga temporary lang, parang hamog na nandiyan lang sa umaga, pagdating sa hapon wala na. And yung the next life natin, yun po ang eternal. Ipapalit nyo ba yan sa mga pera na nabubulok na temporal lang? Gamitin nyo po yung mga utak nyo, lalo na kayo natuturingang matatalino. Senador, congressman, alam ko meron yan. Huwag po kayo papabobo dahil sa pera. Kasi ang tao minsan nabobobo dahil sa pera. Hindi dahil yung pera nagpapabobo, dahil yung mga nasa likod nito, mga ambisyon, mga sarap sa buhay, katiwasayan,
Yan po nagpapabobo kapag yung pera, hindi po masama ang pera, pero ang sabi ng Biblia, for the love of money is the root ng alin? Of all evil, lahat ng uri ng kasamaan. Kaya yung mga nagpo-profess dyan na sila po ay pinalaki sa simbahan, maayos, makadiyos, tumigil-tigil kayo ha. Kasi malalaman natin, dahil yung batas na nililitis, no, na pwedeng takpan at tapalan ng pera, sa Diyos hindi kayo makakalusot. Tandaan po ninyo, 24 hours, 7 days a week, ang pagsunog sa impyerno, na sinasabi nga, there will be wailing and gnashing of teeth. Ganun, hingipin sa sobrang sakit. Yan ay kapalit ng inyong pagdarambong at pagmamahal sa pera na nagpapabobo sa inyo. No? Sabi nga nila, yung alak daw ay nagpapabobo. Meron pa palang isa, yung sobrang pagmamahal sa pera ay nagpapabobo sa tao. Kaya yan, warning po yan sa inyo. Kaya habang maaga pa, ayus-ayusin nyo na. No? Kasi hindi po nagbibiro ang Diyos. Dahil kung naniniwala kayo sa Biblia, si Kristo mismo ang nagsabi niyan at ilang beses niyang binanggit yan dahil yan po ay totoo. Hindi po siya mamamatay sa krus. Ipapako, ito-torture, kahihiyan, para lang sa walang kapararakang bagay. Yan po ay para tubusin tayo at iiwas tayo sa direksyon dapat natin sa impyerno na habang buhay kang susunugin. Well, yan po, may chance pa ho kayo kung napapanood nyo ito. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder at abangan natin mga susunod pa natin mga update. Please like this video para i-promote ni YouTube. And of course, please share this video para malaman nila yung mga updates natin ngayon. And of course, bilang suporta sa aming mga content creators, please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless. Wonder Vlogcaster.